Okay, so ngayon ay kakabit ko yung daanan ng hangin, pati daanan ng use oil sa ating bagong ginagawang kalandimandiga. Okay, so hindi ko na masyadong pinakita yung pag-assemble nito, madali lang naman. Nagawa lang ako ng ganito. Ito yung daanan ng ating langis. Tapos yung daanan naman ng hangin. Okay, itong flat bar na to, ito yung level ng ating pinaka-flooring. Okay, so na-position na natin. Bali, magiging ganyan na siya. Okay, itong ano na ito, itong level na ito, itong level ng kanyang flooring dito. Kaya, ayan. Pantay itong flat bar na ito sa flooring ng ating pinaka-chamber. Magkapantayan. So, yan ang levelasyon. So, ngayon nakuha na natin ang kanyang position, pwede na natin tanggalin to para hindi na sagabal. Kasi hindi pwede maging fix ito. Okay, so ito na yung daanan ng langis. Tinanggal ko para mas madaling magtrabaho.
Okay, so na-full wheel din natin yung dating daanan ng langis. Mga use oil. Okay, sa tingin ko, okay na ito. Wala na itong leak. Yung daanan naman ng hangin ang aking isusunod. Okay, so nakaposisyon na siya. Itong daanan naman ng hangin ang ating isusunod. Okay, so naka-spot wheel na siya. Pwede na natin tanggalin para makapagtrabaho tayo na mas magandang posisyon. Okay, so ito na yung daanan ng hangin at saka daanan ng langis.
Okay, sa tingin ko okay na ito. Wala na itong leak. Bali, 3 patong ginawa ko dyan para sigurado. Okay, so yan na yung kanyang position. So yan. Mabigat Okay, dito tayo sa medyo maliwanag. Okay, so naikabit ko na yung daanan ng langis at saka daanan ng hangin. So ito na yung ating magiging daanan ng langis at saka yung ilalim, daanan ng hangin. Pero hindi pa final yan, babawasan ko pa rin ito rito. Puputulin ko pa ito rito at lalagyan ko ng salo para sa daanan natin ng langis ng use oil. So yan na yung kanyang pinaka-output. Kung papansin nyo, stable yan. Hindi yung basta-basta gagalaw. Okay, so palalamigin ko lang ito. Then gagawan ko na ng pinakasalo ng ating pinaka-use oil. Then kakabit ko na rin yung ating tangke na may automatic oil regulator. Kapag kami handle lang ganito, mas madali na itong i-adjust. Mas madali na kasi hawakan kasi meron ng handle para pagtanggal at saka pagkabit. Kasi mahahawakan na maayos, mga ganito lang. So pwede na kaagad natin baklasin. Yan, tanggal na kaagad yan. Pwede na natin siyang ilipat ng ibang taas. Pwede natin isagad. Yan. Mas madali na yung pag-adjust kasi meron na tayong pinakahawakan. Okay, so hanggang dito na naman muna ulit. Abangan nyo pa yung susunod na update sa aking ginagawang bagong kalan na ito. So sana may napulot kayo idea sa paggawa ng ganitong mga kalan. Na pwedeng may adjust yung ating chamber. So ganyan lang ang ganyang itsura. Pwede natin ibaba ang chamber na to kasama yung ating daanan ng langis saka daanan ng hangin. Then sa automatic oil regulator, madali na yung madali na yung proseso na yon. So ang talagang iingatan nyo dyan, itong flooring na ito at saka yung dulo na ito sa ating daanan ng langis, yung ilalim na tubo, yun ang pinakapantay ng ating pinaka-flooring. So dyan pa lang magkakaroon na tayo ng idea na pagka yung langis ay pantay rito, pagka kinabit na natin yung ating pinakasalo, ibig sabihin pantay na yung flooring. So may adjust, madali na natin may adjust. Doon na lang tayo titingin sa pinakasalo ng ating pinaka flooring na salo. So malalaman na natin kung gaano karami ang ipipid natin o ipupunta sa ating pinaka chamber. So hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa ganitong klaseng mga kalan. So nakikita nyo tasya ngayon. Okay, so ilalagay ko ulit siya sa normal na lalagyan, o yung normal na operation. So ibababa lang natin ng isang step yan. So iilahin lang ng konti.
Then meron naman yung slot para bumaba. Then pwede na tayo mag-adjust sa pangalawang layer. Tatama lang natin sa pangalawang layer. Ayan. Kung mapapansin nyo, nakapantay na uli ang ating pinaka-chamber. Naibaba na natin. Okay, so thank you so much sa mga subscriber at sa mga bagong tumatangkilik ng ating channel. Until then.